Hi guys, so let's talk about what happened in gold. So this morning, at around 2 a.m. here in the Philippines, nagkaroon ng announcement about the rate cut ng Fed or Federal Reserve. So as you can remember, last September, di ba, they just had this rate cut of 25 BPS and now October, they already had another 25 BPS rate cut. So bakit ba natin dapat pinag-uusapan about itong pagbabawas ng interest rate ng Fed? Malaki ang epekto sa global economic kung paano pinapagalaw ng Fed ang interest rate. So, ngayon, i-discuss natin to in a way na mas maiintindihan nyo at applicable dito sa Pilipinas. Ang counterpart ng Fed dito sa Pilipinas is BSP, yung Bangko Sentral ng Pilipinas. So ngayon, yung mga bangko dito sa Pilipinas, meron silang bangko. Yung bangko nila is si BSP. So ngayon, bago mag-decide ang isang bangko, bago magbawas or magdagdag ng interest rate, kailangan aprobado muna yan ng BSP. So, hindi pwedeng basta-basta lang nag-a-add ng interest rate or nagbabawas ng interest rate yung bangko. Kasi kailangan kalkulado, monitored ang pagtaas at pagbaba ng interest rate kasi nakaka-apekto to sa inflation. So, say for example, pagpunta nyo ng BDO, BPI, Metrobank, Security Bank, East West Bank, nagulat kayo, may in-offer na ganitong interest rate na ang taas. Tapos mapapansin nyo, halos yung mga iba't ibang bangko pare-parehas na mga ino-offer ng mga interest rate. Kung meron man onting difference, sobrang onting difference lang. Depende sa volume, sa dami ng deposit mo. So ngayon, meron kasing reason yung BSP or yung Fed, baka sila nagtataas ng interest rate or nagbababa ng interest rate. Meron silang tinatry na i-control dito. So ngayon, say for example, nag-announce na, si BSP magbababa ng interest rate. So kung nagbaba ng interest rate si BSP, kanino yun pabor? Pabor to sa mga negosyante, sa mga business owners na gusto umutang at mag-expand ng business nila kasi mababa yung interest rate eh. Kasi imagine niyo, uutang ako ng 5 million kasi makakapag-expand ako ng business ko. Kasi mababa yung interest rate. So ngayon, na-attract yung mga business owners na umutang at mag-expand at gumastos at magkaroon ng spending. Which is, yun yung goal ng BSP. Gumastos tayo para magkaroon ng circulation sa ekonomiya. Circulation ng pera. Sa mga deposit naman, syempre madi-discourage ka na, ayokong magtabi ng pera kasi ang liit ng interest rate eh. Maglo-loan na lang ako, gagastos na lang ako, di ba? O sige, sa mga consumers naman, di ba? Pag nakita nyo na, grabe, ang baba na interest rate ng sasakyan, yung car loan, or yung housing loan, So ngayon, ma-encourage ka na bumili ka ng sasakyan. Ma-encourage ka na bumili ng bahay, na mag-loan. Kasi ang baba na interest rate eh. So, additional spending na naman yun for the economy. So ngayon, sa perspective ng mga traders or ng mga investor, syempre ako maglalagay ako dun sa mga stocks or sa mga bonds. Kasi alam natin na yung mga negosyo, gumagalaw, nag-e-expand, nag-grow. So, at least alam mo saan ka po position. That is why, napaka-big deal sa mga investors at mga traders yung news about interest rate. On the other hand, say for example, nagtaas naman ng interest rate yung BSP or yung Fed. So, sino naman na-attract dito? So, the BSP or the Fed wanted to attract those people who wanted to invest. So, they're trying to encourage us na tabi mo na lang yung pera mo. Save mo na lang yung pera mo dyan sa bangko. Kasi mataas naman interest rate eh. So, ngayon, their goal is to stop us from spending. Bakit naman ayaw tayong gumastos ng BSP? Akala ko ba mas mag-grow yung economy kapag merong circulation ng money? Yes, but kailangan balanse siya. Kasi kapag sumobra naman ng dami, yung circulation ng pera na umiikot sa ekonomiya, tataas naman yung inflation, magmamahal naman yung bilihin. So ngayon, they have to control that. Hindi pwedeng bagsak lang sila ng bagsak ng interest rate. Kasi inflation naman ang laban natin dyan. Kawawa naman ang mamamayang Pilipino kasi gumaganda nga ekonomiya, pero yung bilihin naman, pataas ng pataas. So kailangan, balanse siya, monitored siya. So ngayon, nagigets nyo na. So, that is the ultimate reason bakit nagbababa or nagtataas ng interest rate ang Fed or ang BSP. So, ngayon, kung si US ay nagbababa siya ng interest rate, ang ultimate goal ni Fed is masuportahan yung ekonomiya ng US. Dahil nga, kung mapapansin nyo, yung market ng USD or yung currency nila is talagang bumubulusok pababa.
because of the uncertainties na nangyayari sa kaganapan ng bansa nila, like the rate, yung mga war, yung mga political tension ngayon, tariff war, yung shutdown ng US government, yung mga uncertainties na yun, ayaw yun ng mga investors, ayaw nila ng ganun. That is why, nagkukos yan ng pagbagsak ng market ng US. So, para masuportahan yan ng Fed, kailangan nila magbaba ng interest rate. However, very, very careful dyan si Jerome Powell, who is the chairman of Fed. Kasi hindi siya pwedeng basta-basta magbaba ng interest rate. Kasi inflation naman yung kalaban niya, di ba? So ngayon, yung tone ni Jerome Powell, so tono pa lang ng pananalita niya, nakakaapekto na sa sentiments ng mga investors and traders. So ngayon, yung tone ni Jerome Powell this morning, nung nag-announce siya, medyo malabo na magkaroon ng rate cut this coming December because of the inflation. And ito yung naging reason ng pagbagsak ng gold. Medyo nakaka-catch up pa ba tayo? Medyo nagigets pa ba? Nung naging ganun kasi yung tone ni Jerome Powell, yung mga investors, more likely, gusto na nila mag-invest sa bonds or sa stocks instead of gold. So they're shifting from gold to bonds and stocks. And also, since yung tone nga ni Powell is medyo malabong magkaroon ng rate cut ulit this December, good for investors siya. Kasi, mas tataas yung demand for USD currency. Kasi mas okay yung interest. Hindi na ibababa yung interest rate. So, okay, invest ako dyan kay USD. So, yung demand for USD, mas tumataas. That is why, mas nai-strengthen yung USD. Because dun sa tone ni Powell na ganon. So, since na-strengthen yung US dollar, si gold naman will drop. Are you guys getting my point? Comment nyo nga kung nagigets nyo yung explanation ko. So, sobrang crucial ng interest rate. So, if aspiring trader ka or investor, kailangan naiintindihan mo to by heart. So, let's talk about the gold. So, ano yung magiging positioning natin ngayon kay gold? Fundamentally speaking, short-term sentiment lang naman to. Kasi the big picture still shows that central banks are still buying gold. ETF accumulation is still tight. And yung global uncertainty is still high. Which gives us an idea na, okay, gold will still be strong as a safe haven asset. So right now, we still have to be neutral. For short-term, bearish tayo. But we should keep our eyes open. Kasi pag nag-correct na yung presyo, gold can easily recover its momentum. And if we're gonna be checking the chart, tingnan natin yung chart ngayon. The gold remains bullish. And as you can see, packet pa rin talaga siya. And this one is just a normal correction. And ngayon, nag-bounce siya dito sa ating moving average 200. Okay? So, ngayon, nakikita nyo, nagre-react yung presyo dito sa moving average 200. Ayan. And this goes to shows na matibay to. Ayan, matibay tong ating support na to and itong moving average 200 na to. Nahihirapan siyang basagin pababa. Kasi kung mapapansin nyo, ilang beses siyang, ayan o, nireject, diba? Umakyat, nireject, umakyat, nireject yan. And kahit na nag-cost ng drop itong announcement ng rate cut is, ayan, hindi pa rin niya talaga totally binagsak. And nag-bounce back pa rin yung presyo. And if we will be looking at the daily time frame, bullish pa rin siya, guys. Ayan, bullish pa rin. Kung hanggang saan kaya yan magkukorek? If we will be considering this as our swing low and this is our swing high, ito yung 50% niya, guys. Ayan. So, there's a high chance na babagsak siya dito sa ating golden zone. Ito yung ating, this is our golden zone. Ayan. This is our golden zone. So, the price is currently here. So, there's still a chance na pwede niyang itap tong ating golden zone. Ayan, diba? So, medyo nagagets ba natin? Kaya mapapansin nyo, even sa mga trades ko, I'm still holding my buy. Ayan, o. May mga buy pa rin tayo dyan at 0.01. Mababang lot size lang naman yan. And right now, we have floating of $1,592. Kasi ang pinaka-bias ko pa rin talaga is buy for long term. Kasi ang macro trend pa rin talaga natin is paakyat pa rin. Even though nagkakaroon tayo ng mga micro trend na pabagsak. So, yun lang guys. I hope meron kayo natutunan today. And if you want to learn more about trading, I have a school, a physical school wherein you can learn face-to-face. Just visit my website, www.legendarytradingacademy.com. And I'm so excited to see you in my school. See you all tomorrow.